Ngayon namang natalakay na natin ang kritika sa panahon ng krisis ni E. San Juan Jr., talakayin naman natin ang ilan sa mga pinaka-nagagamit na teoryang pampanitikan bilang dulog sa pagsusuri ng isang akda. Ang unang teorya ay ang teoryang historikal. Ang layunin ng teoryang ito ay bigyan ng interpretasyon ang isang likhang sining sa pamamagitan ng pag-unawa sa panahon at kultura nang maisulat ang akda. Masasabing historikal ang isang panitikan kapag ito ay batay sa impluwensya tulad na lamang ng sitwasyong politikal, tradisyon at kumbensyong nagpapalutang sa akda. Ang halimbawa nito ay ang dalawang kilalang nobela ni Dr. Jose Rizal na El Filibusterismo at Noli Me Tangere, na kung saan ipinapakita sa loob nito ang kasaysayang nararanasan ng mga Pilipino noon sa kamay ng mga Kastila. Ang pangalawa ay ang teoryang biographical. Ang pamamaraang ito ay nakatuon sa buhay ng may akda. Ang halimbawa nito ay ang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas Baltasar, na sinasabi na ito raw ay tungkol sa karanasan ni Balagtas na bumabalakid sa kanyang pag-ibig kay Maria Asuncion Rivera. Sa pangatlong teorya naman ay ang teoryang formalistiko o formalismo. Binibigyang pansin ng formalismo kung paano naisulat ang isang akda sa pagsiyasat ng banghay, karakterisasyon, dialogo, estilo at iba pa. Sa madaling salita, sinusuri lamang nito ang panitikan ang forma katulad na lamang ng elemento ng akda, anong klase ng tayutay na ginamit, yung banghay ng akda. Ang halimbawa rin ito ay ang Florante at Laura dahil sinusuri nito sa pamamagitan ng sukat, tugma, tema, pagkakaayos ng banghay at paggamit ng mga tayutay. Kung ang tula o anumang akda ay mayroong sukat at tugma, maaaring ilapat dito ang teoryang formalistiko. Para sa pang-apat na teorya ay ang Marxismo at politikal na kritisismo. Sa teoryang ito, ang lipunan ay nahahati sa uri. Ang bawat uri ay mayroong relasyon sa produksyon na dulot ng kapitalismong umiiral sa lipunan. Ang teoryang ito ay nanggaling kay Karl Marx at sinuri ang akda batay sa tunggalian ng mga uri sa lipunan, distribusyon ng yaman at kapangyarihan at epekto ng sistemang pang-ekonomiya sa mga tauhan at kanilang buhay. Ipinapakita lamang sa teoryang ito kung paano ginagamit ng mga mayayamang uri ang kanilang kapangyarihan upang kontrolin ang mga mahihirap at kung paano maaaring lumaban ang mga mahihirap upang makamit ang pantay na karapatan. Ang akdang maaaring suriin gamit ang teoryang ito ay ang El Filibusterismo dahil ipinapakita sa nobela ang matinding agwat sa pagitan ng mga mayayamang elitista at ng mga ordinaryong mamamayan. Ang mga makapangyarihan tulad na lamang ng mga opisyal ng pamahalaan at mga praile ay inaapi ang mga mahihirap na Pilipino at ang mga Indio. Sige nga, sukatin nga natin kung mayroon kayong natutuhan sa unang apat na teoryang aking tinalakay. Mayroong katanungan si Sir Ponzi sa inyo. Unang tanong, anong teorya ang tungkol sa pamamaraan nang nakatuon sa buhay ng may akda? Anong teorya ito? Tama! Ito ay biographical. Para sa pangalawang katanungan, itong teorya na ito ay sinusuri ang lipunan ay nahahati sa uri at ang bawat uri ay mayroong relasyon sa produksyon na dulot ng kapitalismong umiiral sa lipunan. Anong teorya kaya ito? Mahusay! Ito ay Marxismo at politikal na kritisismo. Para naman sa ikatlong katanungan, sa teoryang ito ay sinusuri kung paano naisulat ang isang akda sa pagsisiyasat ng banghay, karakterisasyon, dialogo, estilo, at iba pa. Anong teorya kaya ang tinutukoy? Magaling! Ito ay formalistiko o formalismo. Para naman sa huling katanungan,
ang teoryang ito ay susuriin ang layunin ng panunuring ito na bigyang interpretasyon ang isang likhang sining sa pamamagitan ng pag-unawa sa panahon at kultura nang maisulat ang isang akda. Anong teorya kaya ang tinutukoy na ito? Tama, ito ay ang teoryang historikal. Mahusay, palakpakan natin ang bawat isa. Mukhang natatandaan pa ninyo ang mga tinalakay nating teorya. Dahil dyan, tayo ay magpatuloy sa ating talakayan. Para sa panglimang teorya ay ang postkolonyalismo. Ang kolonyalismo ay puwersahang pananakop ng makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Ang panunuring postkolonyal ay sumusuri sa kultural, ekonomikal, politikal na aspeto matapos magtapos ang isang pangongolonya. Sumusuri ito sa kung paano naaapektuhan ng pananakop ng mga dayuhan ang panitikan at kung paano ito nagsasalamin ng mga issue. Ang isang halimbawa ng panitikang sinuri gamit ito ay ang Noli Me Tangere. Dahil ipinapakita nito ang epekto ng pananakop ng mga Espanyol sa kulturang Pilipino at kung paano hinubog ng mga kolonyalismo ang pananaw at pagkatao ng mga tao sa panahong iyon. Para sa pang-anim ay ang existentialismo. Sa teoryang ito, pinapahalagahan ang existence o pag-inog. Maaari din ang proseso ng pagiging o being. Walang tiyak na simulain ang existentialismo. Binibigyan diin ito na ang tao ay may kalayaang pumili, lumikha ng sarili niyang kahulugan at tanggapin ang pananagutan sa kanya ng mga kilos sa kabila ng kawalang katiyakan sa mundo. Halimbawang akda nito ay ang tula ni Alejandro G. Abadilla na Ako ang Daigdig, kung saan ipinapakita sa tulang ito ang pagkilala sa sarili bilang individual na may kalayaang tukuyin kung sino siya at kung paano niya tinitignan ang mundo. Para sa pangpitong teorya ay ang teoryang humanismo. Noong Renaissance o muling pagsilang sa Italia, umusbong ang teoryang ito. Binibigyang tuon daw ng teoryang ito ang tao o human at ang taong nakatuntong ng pag-aaral at kinilala ng kultura ay maituturing na sibilisado. Halimbawa ng akdang maaaring sumuri sa teoryang ito ay ang Kabilang sa Nawawala ni Ricky Lee. Dahil inilarawan sa akdang ito ang personal na pag-unlad ng isang individual na may kakayahang hanapin ang kanyang sariling identidad at kahulugan sa buhay. Kung tutuusin, marami pang teoryang pampanitikan ang meron tayo. Ngunit ang 7 teoryang ito ang pinakagamit na dulog para sa mga pagsusuri ng isang akda. Nauunawaan ba ninyo ang paksang tinalakay natin ngayong araw? Mabuti kung ganon. Batid ko na marami kayong natutuhan sa ating talakayan. Kaya naman, dumako na tayo para sa inyong gawain. Para sa inyong gawain, magsaliksik kayo ng isang tula tungkol sa kahirapan. Suriin ninyo ang tulang ito gamit ang mga teoryang tinalakay natin kanina. Isulat sa papel ang pagsusuri ng inyong ginawa. Nauunawaan po ba? Okay, at doon na nagtatapos ang ating talakayan. Nawa ay marami kayong natutuhan sa akin. Hanggang sa muli, paalam!